Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Ginan. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian, Let's get lit. Judge Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. sa sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Ginan. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag-I'm back, ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, ito na yung pang-apat na review natin sa quarterfinals ng 1UP7 tournament. So kagabi na-review natin yung dalawa. At ngayong gabi naman, na-review natin dalawa rin. So kanina na-review ko yung battle ni Jesu at ni Dov. Ngayon naman it's Ra versus Balasik. Okay? So, di na ako magbibigay ng insights sa dalawang to. Si Ra kasi, second time ko pa lang siya na mare-review. At ito yung second time. Yung first time, yung first round ng tournament. Si Balasik naman, ilang beses ko na rin siya na-review. Pero, hindi na ako magbibigay ng insights sa match-up nila. Sa mismong battle na lang, kung ano yung mapapakita nila, kung ano yung pinaka naging paghahanda nila sa isa't isa. Pero isa lang yung masasabi ko dito, sa tingin ko is a style clash ulit. 'Di ba? Balasik na more on flow, si Ra naman na more on technical at punto. So, yun lang muna. So, ngayon i-check natin, titignan natin kung anong klaseng match-up ang mangyayari. So, Ra versus Balasik, 1UP7 tournament quarterfinals game. Going! Game. Balasik! Pinili niyo ako na si Ra! Unang banat para kay Ra! Let's go! Tinalo mo si Jericho. Kaya ka tinapat sa akin. Pero yung call out mo, yung kamukha ni Taguro, ang binigay sa'yo si Ryzen. Gusto mong kalaban, boy, si Jesu? Pues sa akin ka dapa. Katapat mo ngayon, Jesu Cristo na naglalakad sa baha. Now this Antipolo calls Sarmet. Antipolo Cathedral pa yung hit. Give him a bon voyage, one shot. Now we're so taking trips. I bless this bitch. Parang preacher yung controlling. But you best believe in the healing when I lay these hands on him. Kasi Balasik talaga. Madali lang yan ma-outshine. I leave this so hanging parang yung tulay sa Cloud9 o Cloud9. Ulit. Ganda yan. Sonem kasi Balasik talaga. Madali lang yan ma-outshine. I leave this so hanging parang yung tulay sa Cloud9 o Cloud9. Ayos. Pag inabot sa akin tong banong to, iikot din yung ulo mo, magti-360 yung view mo kasi katawan mo paltek. Na yung punches automatic, parang Cinema 1, puta classic after classic. Kaliwat ka na nang gagaling. Anong Cinema 1? So, hindi ko alam yung reference na yun ng Cinema 1 Classic after Classic. Maganda lang, nagustuhan ko lang yung kung paano ginamit ni Ra yung Cloud9 360 hanging bridge. Yun yung reference na yung ganda nun. Nagustuhan ko kung paano niya nailatag yun dito. Puta classic after classic. Kaliwat ka na nang gagaling, parang kinombo ni FPJ. At kahit the fliss lang masakit, parang yung nanang SGA. Kaya anong sinasabi ni Jabo? Pag sa Antipolo nag-road rage, may dalang sling bag. Puta pakawak. Pag may papatayin sa Bulacan, binabaril na lang kaagad. Sa inyo, concealed yung carry kasi takot matustong mga pangit. Sa amin, open carry, open fire, tas rerekta ang open casket. Pansin nyo, round 1 ko, nag-dump lang ako ng bars. Kahit walang direksyon. Pinakita ko lang sa gagong to kung paano gawin yun kasi ganun lang din naman ginagawa mo. Yung style mo sa battle rap, hindi yan naaayon. Pag ako gumawa niyan, parang loto, tumatama kahit random. Kasi ikaw lang din nakakaintindi sa'yo dito. Alam kong aware ka dyan.
Ayaw mong maintindihan ka namin? Nadamot mo naman. Nagagawin ko dito kay Balasik, puta, pagtatadyakan, ulo hanggang paanan. At kapag tuluyan ng gulay ang katawan nito, kapag wala ng pakiramdam kahit sa dulo ng kuko, kapag bedridden na si Balasik, communication niya na lang ay pagtango. Balasik, kumain ka na ba? Okay ka pa, Balo? Ngayon ikaw na lang talaga nakakaintindi sa pinagsasabi mo. Time. Okay, so ayun yung round 1 ni Ra. And sa tingin ko, nakita nyo naman kung gaano ka-powerful yung mga technical lines niya at yung pinupunto niya para kay Balasik. 'Di ba? So sa tingin ko, no doubt na malakas at epektibo yung nakita natin, walang masyadong mga jokes si Sira, which is sa first round ng tournament na to, hindi naman din masyado nag-rely si Sira doon. Kaya nga sabi ko sa inyo, technical at punto ulit ang mapapanood natin. And ayun, napakita ni Ra yung estilo niya, na-highlight niya yung pinaka-estilo niya. Hindi siya nag-experiment, hindi siya nagbigay ng or hindi siya naglatag ng mga comedy or entertainment lines. Nag-stick siya sa estilo niya na more on technical at punto. At yun, malinaw niyang naitawid yun, naging epektibo yun for Balasik. So the question, paano babawi si Balasik sa ganong kalakas na round? 'Di ba? So game. Game. Maganda to. Buntalan FRBL, round 1 game! Game. God must be crazy, but they don't lie. Sabi nga sa kanta, even angels deserve to die. Iyak sa'kin tong demonyo, devil may cry. Sapagkat dito sa one-up, ako yung Mario na first player. Ikaw yung player 2 na din nakasaksak yung controller. Kaya sa laro na to, para matalo ako, Nick Ang ganda nun. deserve to die. Iyak sa'kin tong Yeah. demonyo, devil may cry. Sapagkat dito sa one-up, ako yung Mario na first player. Ikaw yung player 2 na din nakasaksak yung controller. Kaya sa laro na to, para matalo ako, need mo mag-explore pa. Dahil meron akong up, down, left, right, ABBA. 30 lives ng kontra. Tanginang Bilang yan. yan, may FR, PL front, Naka-cheat. 30 lives ng kontra. Ang ina na ito. up, down, left, right, ABBA. 30 lives ng kontra. At bilang na yan, Ayos. may FR, PL frontline, rapper, buhay na legasiya. Focus sa ritmo, bumabasag ng linya. Filipino represent, biyasa at lyrical. Ikaw magaguhan, pack up, rhymer, bobong, literal. Kaya yung takot ko nagpaampon na sa iba. Natakot nung sabihin kong tatakutin ko siya. Ikaw yung takot mo, nakakatawa. Di ka na kailangan takutin, takot ka talaga. Kaya Rayan, ngayon patunayan mo sa akin, di ka bias ha. Pag natalo ako dito, pag di ako binoto, tanggalin mo sila. Gago. Pero sabi, pwede nga luto tong laban ayon sa aking nalaman. Magkasama kayong lahat ng nakaraan nagiinuman. Tapos nung nalasing siya, nag-angas-angasan. Bigla ba namang sumigaw ng hawak ko ang bit? Nang tignan yung hawak niya na bit? Titi pala ni Rayan! O di ba talagang nakakatanga? Akala ko pa yung raratatat na, yung pala yung Pokemon pala, Pokingin na! Kaya oy, tatak mo to sa yung kokote. Angas-angas mo, tas pak na pak yung baby mong bigote. Mukhang burat ka pa naman, tas may kupal ka pa sa labi. Gusto mo pala maging dagay, sa narat mo na lang tayo pang sinasabi. Kaya ako, kung ikukumpara, pag ako sumigaw ng rarara, ultimo si J Black mapapastedi sa kaba. Pero pag ikaw nagrarara, Lady Gaga, bad romance pala. Kaya ano, sure ka na ba sa pangalan mo, Ra? So ano ka, dinosaur? Sisigaw-sigaw ka na mo gagana? Kung mo pangalan mo, hirap sabihin ni Harlem at Katana? O sige, ngayong gabi, yung pangalan mo nakatadhana talaga. Kasi yan din isisigaw mo mamaya sa sakit pag gigilitan na kita. Galing. Tang inang yan.
Galing, gagi. Laban to. Tangin, ang hirap. Nahirapan agad ako sa unang round pa lang. Meron akong dalawang choices eh. Either Thai or Balasik. Pero himayin natin kasi feeling ko gusto ko siyang ibigay kay Balasik. Pero anuin ko muna, ida-digest ko muna. I-check ko muna kung ano yung mga categories na pwedeng makita, masilip. 'Di ba? Okay. Sa round 1 ni Ra, breakdown natin. Sa round 1 ni Ra, andun yung linis ng performance, maayos na delivery, technical at punto. 'Di ba? Na masasabi mo na direct para kay Balasik. I mean, made for Balasik only. Hindi mo masasabing general approach yun or pwedeng spit ni Ra sa iba. Hindi eh. For Balasik only yun. At nagustuhan ko kung paano niya nailatag yun, kung paano niya nabato yun kay Balasik kasi sobrang epektibo. So, yun. Hindi siya naging well-rounded. Nag-stick si Ra sa pinaka-estilo niya which is technical punto at mga punchline. 'Di ba? So, ganun yung nangyari sa unang ikot ni Ra. So, sabi ko kanina, baka mahirapan si Balasik na makuha yung round na yon kasi kung titignan mo yung round 1 ni Ra, sobrang epektibo at sobrang lakas nun. 'Di ba? Relevant in other words, no. Sobrang relevant nun. Pero ito si Balasik, pucha, hindi siya nagsimula ng mahina eh. Hindi naging slow start. Hindi. Atake niya agad. Atake siya agad. Tapos yung cadence niya, yung conviction niya, yung presence niya, yung delivery niya, lahat eh. Tangina, mapapansin mo lahat eh. 'Di ba? Wala pa siyang flow dito. Ako, to be honest, nag-expect ako kay Balasik na magbibigay agad siya ng flow dito, pero hindi siya nagbigay ng flow. So medyo na-disappoint ako at some point, pero nabawi 'yon. Nabawi yung disappointment na nung narinig ko yung iba't ibang way kung paano niya i-deliver yung mga lines na 'yon. Na even wala siyang flow, masasabi mo na parang naka-flow na rin kung paano niya i-deliver yun. So, kaya torn ako kanina kung kanino ko siya ibibigay. Kaya sabi ko sa inyo, meron akong dalawang choices. It's either Ra or Balasik. Pero ngayon, while breaking down those rounds, I think I'll go with Balasik sa score na 9-8. So, sa tingin ko lang, mas na-deliver ni Balasik ng mas powerful. Kung titimbangin mo, yung mga teknikalan nila, 'di ba? Yung teknikalan nila, masasabi mong pantay eh. Yung mga punto nila, yung mga gusto nilang ipunto sa isa't isa, masasabi mo rin pantay. Yung delivery, doon nagkakaroon ng konting slight edge si Balasik. Sa style, masasabi mo rin na may konting edge si Balasik doon kasi nagpakita si Balasik ng hindi lang technical at punto, 'di ba? So, ayun, sa tingin ko na overtaken ni Balasik yung performance ni Ra, pero hindi siya ganun kalayo. Kumbaga, buzzer beater lang na naabantehan ni Balasik yung performance ni Ra. Sabihin nating tanggalin natin yung 2 o 3 effective na line ni Balasik doon. Possible itabla to eh. Pero what's done is done, guys. That's the performance of Balasik, and sa tingin ko, yun nga, na-overtaken niya yung ganong performance ni Ra. Kaya bibigay ko kay Balasik yun. 9-8 Balasik. Ang ganda nung ang ganda nung battle, round 1 pa lang. Sayang hindi ang tawag dito. Feeling ko kasi hindi pa nakatodo si Ra. So sa tingin ko rin hindi pa rin nakatodo si Balasik kasi alam ko may mga bala pa to. So, hindi pa nila A-game to. Feeling ko nagpapainit pa lang tong dalawa. Pero ganun agad yung pinakita nila. So, round 2, check natin. Pero yung round 1, Balasik yung 9-8. Ganda neto. Boss Rayan, alam mo, tatampo ko sa'yo. Si Ets, my dots.
Si Ketner may critical. Si Jezo may doff. Sa akin, ito. Puta ang bano. Mas gusto ko pang malaglag sa tournament kaysa labanan tong leche na to. Kasi kahit mag-champion ako dito, may asterisk eh. Puta, champion ka quarters mo si Balasi. Di masakit lang marinig. Kaya lang alam ko ding totoo, kaya paano ko patitikumin yung mga bibig. Pero kahit ano pa yung dala mo, hindi yan sa akin gagana. Madadapa lang din tong bitch na parang Alex Ayala. So take a nosedive, Balasik. Gago, di mo ko kilala. Patitigil ka sa pagrarap, pag ikaw'y pinahalik sa bala. O alam ko ba nakikinig? Balasik, halik sa bala. Bala? Kiss? Tangina mo, pangit! Mukha kang natipos na Masvidal, para kang nanunuhod ng walang dahilan, agresibong lintik. Puta, pag may nakakasalubong siyang lola, pinaplying niya sa dibdib. Ang makulit doon, lahat yun planado, puta, lahat yun sadya. Pag board si Gago, nanda-drive-by, nakasakay sa badya. Isang beses nga, puta, nakita ko si Balasik, nakasakay sa badya, may dalang Armalite ang puta. Sabi ko, ya, 10 punta. Maril ako ng ibon. Sipag talaga ni Kuya. Nung narinig ko yung putukan, agad akong naggumahog. Tangina, paglabas ko ng bahay, niraratrat ni Balasik yung kulungan namin ng manok. Puta. Akala mo seseryosohin kita? Gago, hibang ka. Wantosawa na mapapagtripan lang din to si bakla. Akala ko ba nakikinig? Balasik, si bakla. Tangina mo, pangit! Si bakla. Lagi pantalsik yung laway mo. Puta, grabe ka naman. Maya ako ng mga ayip ko. Sana dura ka na lang. Puta, sa spit on the street ka na lang kaya bumalandra. Hindi porket floodway to, acceptable yung bibig mong naglalawa. Tangina mo, nagmumulting aklas. Ganto yung tsura lang anak ni Smaglas tsaka ni Aklas pag nagkantutan ng sabog. Sana mamatay ka na lang, hayop ka. Total masyado ang hambog. Hindi mo alam dinanas ko. Tanga na to yung utak ko, kakanood ng battles mo. Tuloy mo tuloy, wala na rin kwenta katulad mo yung mga angles ko. Pero sige, round mo na. Round mo na, para matapos na to. Tsaka yung naman talagang labanan tong gago na to. Sa uli-uli, huwag ka nang kasali ng tournament kahit si Ryan mag-alok. Tsaka putang ina mo, bayaran mo yung mga pinatay mo na manok. Tupid. Okay, so medyo lumaylay si Radito. Lumaylay, tangina, iiwanan siya ni Balasik pag ganito yung performance niya. Lalo sa round 3, kung ganito pa rin yung performance ni Ra, tangina, iiwanan to ni Balasik. Malay mo sa round 3 yung flow ni Balasik, tangina yan. Pero yun mababaw to, mababaw. Mas malakas yung round 1 ni Ra. Si Re, nagbigay ng mga comedy entertainment lines, pero sa tingin ko hindi naging ganoon ka-epektibo yung landing nun. 'Di ba? So nakakapanghinayang kasi ang ganda nung round 1 niya. So I was expecting na more on technical pa rin yung i-atake niya, pero unfortunately nag-try si Ra mag-comedy, mag-entertain. And ang laking dagok nun kasi sa pagkakaalam ko, ko lang to sa kung based sa kung paano ko siya napapanood kasi pangalawang beses ko pa lang naman napapanood si Ra. So tingin ko mas effective si Ra sa technical 'di ba? So ayun, tignan natin Balasik. Uy, anong nangyari? What happened? Wait lang. Nag full screen. Wait lang. Nag full screen lang guys. Wait lang. Ayan. Game. Wala na, lumaylay, di ba? Yeah, tira lang sa pagbabadya ko, tol. Di naman ako gaya mo na nagbabadya, kol. Chag. Lumaylay Ano kinakala mong kabilang ko sa masayang parte ng iyong buhay? Yan ay nakakatawang slogan para sa lugar kung saan ka mamamatay. Ako, I am high, di lang
playmaker. Mga balak ko'y game changer. Mukha lang underdog pero ground shaker. Kung bumana talagang haymaker. Bars ko pang masa, typical na baker. Habang sa'yo pang bata parang daycare. Ngayon ilaiyak kita sa screen na parang screensaver. Sipa sa dyan sabay ipit sa ulo tong Stony Undertaker. Rah! Welcome sa iyong critical days. Mamamatay ka sa kamay ko in several ways. First ko nasa surface, easy to spot lyrical gaze. Habang sa'yo kailangan pang hanapin parang item sa criminal case. Kaya in your face, Puro simile, no? Sa akin legit, sa'yo cover lang yung swaga. Ako man ay balasik lang pero tunay ang angas galing kalsada. Ikaw pilit na luni at side eyes galing Shopee at Lazada. Kaya ba't nandito ka pa? Tingin mo babaon yung baon mong mabahong kataga. Kung kaya mong bilugin yung mga kasama mo sa akin, putya, makukrusan ka lang bigla. Yung tumampi ka po ng kwagong lumitaw sa harap ng musang nagala. Ako'y pusakal na nakawala. Grapal ko'y kumana. Natural mang walang hiya. Brutal at barubal dumura. Kaya anong kwagaguan to? Huwag mo akong madamay sa kagaguhan mo. Sa susunod na baitang, ako ang bantay. Pag nagpumilit kang humakbang, uuwi kang banggay. Bitch fucking pussy, parang Pepsi Paloma tong si tanga. Dumilim yung paligid di nakaporma na itbulaga. Sa malakis pularyong kumtugma na manghat na tulala. Nagahasa na mga lirikong buwang pagpatiwa. Kailangan kawala. Time. Okay, so sabi ko sa inyo, iiwanan siya ni Balasik dito eh. Tangin na handang-handa si Balasik, guys. Handang-handa si Balasik. And si Rabu, lumaylay eh. So sa round 1, dikit pa. Masasabi mong either way pa yon. Kung saan mo siya, kung sino yung, kung depende sa magja-judge eh. Sa preference ng judge. Pero ako, amin ko dikit yon. Pero ibibigay ko yun kay Balasik. Sobrang dikit noon, 9-8. Pero sa round 2, ito na yung ito na yung laylay moments ni Nira. Nag-iba ng estilo eh, which is hindi naman niya, feeling ko hindi naman niya talaga 40 yun. Si Balasik na maintain lang niya. So, yun. Hindi na ako masyadong mag-add pa ng ibang komento kasi sa tingin ko round 2 malinaw na Balasik yun. Okay, so it's 18 to 15. 3 points na agad. 9-7 yung round 2. 9-8 sa round 1. So that's 18 to 15. Round 3. Check natin. First 2 rounds, Balasik yun. Tangina. ang hilig man distract. Para yung laban sa kanya pumabor. Pero pag freestylean, umiiyak, puta masyado kang reklamador. Dami mong unnecessary movements. Puta grabe ka, Diyos ko. Ang sabihin mo, takot ka sa sarili mong multo kasi freestylean ni Jericho. Freestyle champion, tangina ano bang bago? Kaso December pa daw binigay yung battle kaya nagre-reklamo to si Gago. So December hanggang April, yun lang ginagawa mo. Tapos freestylean ka ni Jericho, tangina munti ka pang matalo. 3-2 yun. Si Okram nag-freestyle lang din, 2-1, puta laging may sabit sa paglilitis. Ang dumi mo na maglaro, hayop ka, di ka pa manalo ng malinis. Puta, distraction yung tactics para sa laban lumamang siya. Gago, mas marami ka pang antics kaysa sa sinabing maganda. Ayaw mo ng freestyle? Tingin mo kaya mo ako sa bar fest? Baka pwede sa bar fight. Kaso malabong kumontest, kahit tingnan in hindsight. Pero kung gustong bumoses, bibigyan niya ng hard right. Itong kalaban na Joker, sumalubong ang Dark Knight. Pero nag-jokes din ako nung round 2. Misdirection, sobrang crazy. Ngayon Bruce Wayne, kanina killer clown naman na John Wayne Gacy. Tanga ibang level ng sulat to. Yan, tumechnical na ulit. Buong round yung kino-callback ko. Ikaw hilaw, puro sigaw at hindi tumarok ng utak mo kasi hoy laki kay Koro. Puta sobra mong bobo, uwi kang lantang gulay. Pero kahit pag lucky day si Lucky Ray, puta tulog to habang buhay. Kahit pag lucky day si Lucky Ray, puta tulog to habang buhay. Ngayon makikita na hinahanap itong MC'ng sobrang kulit. Siswertehin si Lucky Ray sa dala ko na Russian roulette. Na dinampot ko pa sa bangkay ni Ketner. Alam mo ba kung bakit? Para sumunod na tong Lucky kay Fortune na malalaglag na rin sa bracket. Pero kung sakaling maaligtas
Sa bahay lang dalang revolver. It's lucky race, lucky day. Kamo ako 4-leaf clover. Kaya ako tatagos pa semis. Kahit sampay daan to. At kahit the odds are against me, 50-50 labas mo. Ako'y malabo na malasin. Alam ko yun pagkat hindi ba swerte yung tao pag may tinatapakan na jackpot. Kaya ayaw mo na natin freestyle. Be careful what you wish for. Di ka harang sa dadaanan ko. At tatanungin kita, Balasik, masaya ba? Pag nagsusulat ka laban mo. Pagsabay na natin yung round 3 kasi marami akong gustong sabihin dito sa round 3 ni Ra. Sabihin ko na. Sige. Kasi baka makalimutan ko na naman. Okay. Tangin na, ito lang. Ang hirap niyang umpisahan. Okay. So, lumalabas na set up yung round 2. Para sa akin, kung paano ko na napanood, lumalabas na yung round 2 ni Ra na puro jokes. It was a set up para sa round 3 niya. 'Di ba? May banat siya doon na nagpatawa sa round 2 tapos buong round kinocall, 'di ba? Kinocall out ko. Yeah. Ang ganda nung landing. It was a sacrifice para sa akin. It was a sacrifice round for Ra kasi parang sige, bigay ko yung round 2 sa'yo. Ganun eh. Bigay ko yung round 2 sa kalaban. Pero yung round 3, tangina, ibibigay ko ng buo. Ganun yung naging take ko sa round 3 ni Ra. Kasi, sabi ko nga sa inyo, nagtaka ako eh. Kasi ang ganda ng round 1 ni Ra dito. Ang ganda, technical. Pumupunto talaga eh. Pumupuntos talaga siya dito. And biglang pagdating ng round 2, nag-jokes. More nag-rely siya dun eh. Nag-focus sa jokes si Ra. So sa tingin ko, bakit, ang question ko, bakit ganun? Bakit nag-rely si Ra sa jokes? Which is, ang ganda nung round 1 niya. So, question mark yun sa, sa utak ko. Tapos, ayun, pagdating ng round 3, actually, slow start pa nga si Ra dito. So sabi ko, tangina, laylay na naman si Ra dito. Hindi ito yung run na ine-expect ko. Ganun na yung mga tumatakbo sa isip ko. Pero hanggang sa dumating na yung mga mabibigat na punto, hanggang sa nabanggit na niya na nagpatawa sa round 2, buong round yung kino-callback ko, tain ang ganda nun, no? So, para sa akin, ang take ko nun, sacrifice yung round 2, na sige, kung makukuha niya yung round 2, sa kanya na. Pero ibibigay ko lahat sa round 3. So, ganun yung take ko doon. And, successful yun para kay Ra, para sa akin. Sa tingin ko, pumantay, or baka mas malakas pa. So, torn lang ako kung pumantay yung round 3 niya dun sa round 2. Pumantay yung round 3 niya dun sa round 1, or mas malakas to. So, torn lang ako doon. So, ayun. Ang ganda ng pagkaka-setup, no? Ng round 2 jokes, tapos maglaland sa ganitong mga verses, 'di ba? So, yun. Okay. So, Balasik, handa. Kasi, malakas tong round 3 ni Ra. Check natin. Game. Overkill! Marami sa rap battle MC piling mga basta rhymes. Pero ito, malali ang rhymes. Matapang pang i-deliver yung mga linya kahit mali ang rhymes. Pipiliting sasabihin tugmayon nakaslant lang. Sadyang nakakasad lang. Kung nandito si Balagtas malamang saksakin ka nun sa tadyang. Paano sobrang daya netong gago, Inglesero tong cancer. Gusto magtunog matalino, kaya ayan, nagpiling English teacher. May sarili tayong wika, mahalin mo, brother. Ako, kailan nyo ba ako narinig mag-English, diba? Never! Kaya kakasakabara, sabihin mo yung totoo. Kasi yung gusto kong kalaban yung bara sa lalamunan, di yung bara sa inidoro. Uy, kasa, barel, magaganbars, tunghunghang, biglang naging excited. Hindi bagay sa'yo ang barel, dapat kachilo kasi linya mo, saksakan ang pangit. Kasi kung usapang barel lang, nung bata ako, pellet gun ang gamit. Naging tarantado ako nung high school, pengan ang gadget. Kaya wala kang karapatang mag-gunburst sa akin dito, alam mo kung bakit. Di mo ko matatakot ng mga rifle na sa computer mo lang nakilala at naggamit. At mga bala kong pinutok na may pangalang kasama. Hiningi ko na ng tawa, Diyos na ang bahala. Tapos ikaw mag-gunburst dito, mamamaril-maril ka at proud ka pa nun. Boy, maghulos pili ka. Di mo ba alam na bad yun?
Pero alam niyo ba kung ba't na rin siya kumukuha ng lakas? Kasi yung magulong kahapon, hindi niya danas. Angas-angasan ka ngayon na kayang sumuwag sa batas. Kung sa baril ka mabubuhay, sa baril ka mapipiglas. O ito, 50, labas ka na. Bili ka ng water gun, iho, nang mabawasan at malutas yung kate ng daliri mo kung malabit ng gatilyo. Sabagat walang patutunguhan niyang angas-angasan mo sa akin dito, sa larangan at laro. Ilaw ka pa kaibigan at ang tawag dun ba, no? Huwag ka na mag-English, ha? Pinoy tayo, hindi ka, no? At piling alpa ka, pero ako lihiti mong alpa ka, pero... kaya tong laban natin pag in-upload, mga rounds mo, matik ini-skip yon. Malas mo lang at nakalaban mo'y legit na Skeptron. Kaya tong Jude Pascual, dito sa akin makakabuelta. Agaran lang tong mabalentong. Ang pinagtataka ko lang, Pascual ka, pero ba't mas kawangis mo si Bentong? At una, sige na. Huwag ka na magmaktol. Payag na kami na mas gwapo kay Marmol. Kaya ano, kala mo muntik ka na makaligtas? Tapos ako nakatapat mo sa bracket, biglang napabalikwas. Sarap ng paghahimlay, kala mo nahulog ka. Pag sinapa kita balik, tulog ka. Di lang basag, madodorog pa. Sarili mong dugo, magmumumog ka. At di naman ako kayang gamutin ng dalamang peking medicine. Paano yan sa akin tatalab? Dala ko 7 deadly sin. At wala naman tayong bad blood, kaya di ako tumodo sumapak. Ganun pa man alam mo sa kinanghuli ka. Pasensya ka na kung ikaw ay aking nabalagbag. Magkikita pa naman tayo sa finals eh. Pero ako na sa stage at isa ka sa pumapalakpak. Yeah! Tang ina mo. Tang inang yan. Versus Ra! Mas na-end lang ni Balasik ng maayos to. I was looking for a closing for alam mo yun, yung haymaker na makakapag decide sa akin on point na kay Balasik yun. So, sa tingin ko kasi, dikit sobrang dikit ng round 3. Sa tingin ko, pwedeng tabla yun. Pero yung hinihingi ko, yung hinahanap kong line para kay Balasik, doon niya nilagay sa ender. At ayun yung pinaka naging turning point ko para ibigay kay Balasik yung round 3. Sobrang hirap ng round 3 kasi ang ganda nung pagkakagamit, pagkakagawa, pagkakasalansan, pagkaka-construct ni Ra. Yung sacrifice niya tapos biglang atake. Gustong-gusto ko kung ang creative nun para kay Ra. So, nagustuhan ko yun. So, pinakamalakas niya yun. Then, kay Balasik, sa tingin ko, sa sobrang lakas ng round 3 ni Ra, buong round ni Balasik, sa tingin ko, hindi niya maunahan yung round 3 ni Ra. Ganun kalakas yun. Kaya nga, habang pinapakinggan ko si Balasik, even may mga haymaker na tumatama, sabi ko kulang pa. Meron pa akong, may hinihingi pa ako, may gusto pa akong marinig. Tapos hanggang alam kong nasa dulo na, sabi ko tangina baka itabla ko to. Pero kung paano kinlose ni Balasik yung round, doon ako nakapag-decide na ay shit, sa kanya yun. So ayun, supposedly tabla to. Tanggalin mo yung ender ni yung ender ni Balasik, tangin ay tatabla ko to. Pero ang ganda kasi nito kasi tangin na kasi meron kasing ito. Naman tayo sa finals. Pasensya ka na kung ikaw ay aking nabalagbag. Magkikita pa naman tayo sa finals Ito. Pero ako na sa stage at isa ka sa pumapalakpak. Di ba? Ang ganda lang nun. Although marami ng sa flip top especially or sa Moto, kahit saan marami nang gumamit ng ganun na yung about ahon pa nga minsan di ba? Ahon yung ginagamit na reference. Makikita pa naman tayo sa ahon May mga ganun. Pero unexpected lang na kung paano nilagay ni Balasik yun. Hindi ko siya masyadong ine-expect na maglalagay siya ng ganun. Tas ang landing effective. So personally, so kayo kung nasimplihan kayo doon, bahala kayo. Kasi syempre opinion nyo naman yan, pakiramdam nyo naman yan. Pero for me, kung paano lang nilatag ni Balasik yun, ang effective nun. Kaya yun yung naging turning point para sa akin. So yun, round 1.
Hindi, actually, all 3 rounds bibigay ko kay Balasik eh. Diba? Round 1, 9-8. Round 2, 9-7. Then round 3, 9-8. Pero supposedly, tabla talaga yung round 3 eh. Diba? Pero yun, that's 27 to 23. Tama ba ako? Kasi 9-9-9 para kay Balasik. That's 27. Kay Ra naman, 8-7 and 8-16, 23. Sama. So, 27 to 23 in favor of Balasik all 3 rounds. So, shoutout kay Ra. Yung round 2, sobrang sacrifice nun. Siguro, sa tingin ko, nagkaroon lang ng conflict sa idea na, sige, ganito yung gagawin ko sa round 2, tapos biglang round 3, gaganituhin ko. Although, I'm not saying na hindi effective. Effective yun, Ra. Salute, effective yun. Pero, sa ginawa ni Balasik kasi, tangina, ang ganda eh, consistent eh. Diba? Dikit, pero I think hindi sa tingin ko mas natripan ko yung Ra dun sa first round ng tournament na to. Sino ba yung kalaban ni Ra sa first, sino ba, nakalimutan ko na eh. Basta solidong performance yun para kay Ra. So I was expecting na ganun yung mapapanood ko ngayon. Pero yun nga, 'di ba? Round 2 sacrifice eh. Kaya medyo nagkaroon ng butas. Pero okay naman yung bawi. Pero hindi na siya totally ganun ka same dun sa unang laban niya sa eliminations. So, yun. Para saan? All 3 rounds, Balasik. Ano score? Ang boto ng hurado, 3-2! Uy, putang ina. 3-2 na naman. Baka mali na naman tayo dito. Inform ko lang sa mga hindi pa nakapanood nung battle ni Doff at saka ni Jesu. Kaka-review ko lang nun kanina. At uploaded na yun sa channel natin. Binoto ko si Jesus all 3 rounds. Tapos ang score 3-2 in favor of Doff. So ako, ang boto ko dito, all 3 rounds, Balasik. So I don't know if sino ang panalo dito. Ang mag-a-advance sa semis, magingay! Tayo lahat para kay Balasik! Ayun. So, kala ko mamamali na naman tayo ng decision. So, buto na lang Balasik yun. Yo, Balasik, syempre shoutout unang-una sa lahat sa asawa ko, Sayon, sa Helarel, putang ina. Shoutout sa inyo lahat sa Siren Rap Battle League, sa FRBL, putang ina. Finals na tayo, wala ka ng semis. So, shoutouts 2023 ko gaguan. Yeah, Nocturna 2026, let's flying go. Nakakatakot mag-judge. Yo, what's up? MJC. Binoto ko si Balasik. Sa tingin ko, lamang naman talaga sa bars si Oo si naman. Ra. Pero napansin ko lang yung round 2 niya, sobra siyang bumagsak yung performance. 'Di ba? Bumagsak talaga yung round 3 ni I mean yung round 2 ni Ra eh. Niya, di ko alam eh. Siguro mas mabuti sana kung tinuloy-tuloy niya na lang yung bars doon. So malinaw yung round 2 para kay Balasik. Ang pinakadikit nila round 3 eh. Yeah. Round 1 binigay ko kay Ra, round 1. Dikit pa rin yun, pero sa tingin ko lumamang sa punchline si Ra sa round 1. And then round 2, yun na nga sinabi ko, automatic Balasik dahil humina si parang pinamigay niya yung round 2, dapat hindi ganun eh, parang rekta na, putang ina, lakasan mo na rin yung round 2. Round 3, sobrang dikit, okay, sobrang dikit ng round 3 dahil may mga haymakers si Ra, pero nakapasok yung mga haymakers niya bandang second half na. So di tulad nung performance ni Balasik, makikita mo yung Consistency. dedication, pare, puso. Yeah. Round 3 niya, although nasa dulo din yung mga haymakers niya, pero putang ina, sobrang slight lang talaga para kay Balasik. So yun, binoto ko si Balasik, props pa rin kay Ra. Nakakatakot yung ganun na battle. Ang ina yung dalawa, gago. Okay, smart. Sobrang hirap i-judge na battle kung kinangina yan.
Unang bumanat si Ra, sabi ko sobrang lakas. Tingin ko mahihirapan si Balasik. Pero nagulat ako pag banat ni Balasik, talagang tinapatan niya rin yun yung kay Yun nga sabi ko eh. Ra. Tapos, ayun, pinas ko muna yun, round 1, tsaka na ako mag-adjust. Tapos round 2, yun, medyo lumaylay si Ra. Tapos, medyo okay din, medyo lumaylay din si Balasik, konti lang. Tapos, para sa akin, kay Balasik yun ng konti. Tapos pagdating naman ng round 3, sobrang hirap din i-judge. At ang lakas nila, sobrang lakas nila. Tapos, si Balasik, grabe rin. Pero para sa akin, medyo madaling i-judge sa akin yung round 3 ng konti. Pero konti lang. Hirap pa rin yung round 3 para sa akin. Tapos yung round 2, dapat kay Balasik yung bibigay pero parang na-justify ni Ray yung round 2 na-justify ni Ray yung round 2 dahil nga sa callback niya. Oo, yun nga eh. Pinablock ko na lang yun. As yung round 1 sa akin, tabla rin talaga. Talagang yung round 3 na lang, konting-konti lang lamang ni Ra para sa akin. Sobrang hirap, di ko alam ngayon yung tingin ko sa laban. Pero talagang dalawa sa mga paborito ko to na MC talaga. Tsaka talagang ibang klase to. Fan talaga ako ng pagpe-perform ni Balasik. Talagang yun, kaya boto ko sobrang dikit lang kay Ra. At congrats kay Balasik. Yo, Naib, Balasik versus Ra. So binoto ko si Balasik. Sa round 1, binigay ko yung kay Ra. Malakas yung entrada niya, angles, performance, consistency, tsaka yung energy niya. Yung round 2, kala ko kay Ra na yun. Kaso yung pinakita ni Balasik, ganda ng angles ni Balasik, ang ganda rin yung pinakita niya. Although yung setup sana ni Ra yun ng round 3 yung sa round 2 niya na nag-joke siya. Kaso effective sana kung hindi lumaylay si Balasik ng round 3. Kaso ang ganda ng performance ni Balasik ng round 3. So hindi naging masyadong effective yung setup ni Ra yung sa round 2 niya. Kasi medyo nailay nga talaga yung round 2. Medyo parang binigay lang ni Ra yung round 2 dahil setup niya yun for round 3. Kaso Inang ganda nung pagkakatingin ko doon, tol. Woo! Yun yung pag ganun ko siya naintindihan eh. 'Di ba? Ganun ko naintindihan yung battle and hindi ko ina-expect na ganun din yung take ng mga live judges. 'Di ba? Sabi ko, tangina parang binigay yung round 3, binigay yung round 2, pero ito sa setup pala. 'Di ba? Tangina, proud ako sa sarili ko. Guys. pinakita ni Balasik ng round 3. Sobrang consistent pa rin. Energy, tournament quality. Kaya mas binoto ko si Balasik ng round 2 at round 3. Round 1 kay Raso. 2-1 para kay Balasik. Yo, Ruinous, Nadoy, may bunga Pasig. Ako yung isang bumoto kay Ra. Utang inang laban yun, sobrang hirap i-judge. Bale, chinage ko sa per round. Round 1, binigay ko kay Ra. Hindi naman ganun kalaki yung labang, siguro mga 10 to 8 lang. Kaya nagrabe yung performance ni Balasik. Talagang, kung performance lang usapan, para sa kanya yun. Pero yung round 1 ni Ra, sobrang daming heavy hitters. Ang daming heavy hitters na bars, kaya binigay ko yung kay Ra. Round 2, doon na lumaylay si Ra. Tingin ko nga binigay, medyo una, masyadong off. Second half ng round 2, tsaka lang tumatama yung mga jokes niya. Tapos sobrang haba ka ng rounds niya kumpara kay Balasik. Yung round 2 naman ni Balasik, na sobrang lakas yun. Kaya parang yung naging highlight nga ng laban, puta yung mga haymakers nila, tapos yung performance ni Balasik. Kaya round 2 binigay ko kay Balasik kasi parang humina siya doon. Tapos yung round 3, takina sobrang lakas. Kaya pala mahina, kaya pala yung round 2 ni Ra sobrang hina. Puta set up pala yung para palakasin yung round 3 niya. Pero si Balasik hindi naman nagpaiwan, yung performance niya takina andun pa rin, parang yung buong venue kinain niya sa performance niya. Pero yung round 3 ni Ra para i-set up, yung round 2 ni Ra para i-set up yung round 3 niya na sobrang lakas. Takina, binoto ko si Ra. Sobrang hirap i-judge doon. Takina, congrats Balasik, props pa rin kay Ra. Binoto ko si Ra. Yo, Kirkus, shoutout to Steps Ahead. Battle, Balasik versus Ra. Binoto ko si round 1. Nagbibilang ako ng punchlines nung una. So ang nabilang ko kay Ra, 13. So 13 yung pinaka nag-note sa akin na punchlines ni Ra. While kay Balasik, 12. Sa pagkakaalala ko. Though tinabla ko yung round 1 kasi nag-plus ako ng
ko is para sa kung paano mag-deliver si Balasik. Siyempre, hindi biro yung ganung delivery. Then round 2, binigay ko yun kay Balasik. Medyo lumaylay na yung round ni Ranong round 2. Tsaka sobrang obvious na kung paano lumayo si Balasik ng round 2. Then round 3, nakabawi si Ra. 14 yung punchlines na nabilang ko kay Ra ulit. Kaso yung stage presence naman na binigay ni Balasik, plus yung punchline count niya na parang 11-12 ata yung nabilang ko nun. So binigay ko yun kay Ra. So all in all, parang yung round 3, 14 versus 13, yung round 2, malinaw kay Balasik yun. Yung round 1, tinabla ko. Lamang lang si Ra ng yung isang punchline doon para sa akin. Doon, naging deciding factor ko is yung linis nila every round. Kaya binigay ko yung boto kay Balasik. Okay, so wala akong naintindihan kung paano niya ginudge yung battle. Dun sa 4, hindi, sa 3 lang pala. Hindi, sige. Anyway, so ayun, shoutout sa lahat. Tayo na. Sabi nga ni MJC, bakit binigay yung round 2? Agree ako kay MJC na agree naman ako sa sa mga key points nila. No, so unahin natin yung kay MJC na bakit niya binigay yung round 2. Dapat hindi, dapat todo pa rin. Agree ako doon. Pero agree din ako sa sinabi ni Nayib na setup yun, which is yun nga yung sinasabi ko, para magpalakas dun sa diba? Agree naman ako halos lahat dun sa mga naging nila, hatol nila. So, yun. Sabi ko nga, I'm proud sa naging review ko dito kasi first time ko to mapanood, guys. Maniwala man kayo o sa hindi. First time ko to mapanood. And hindi ko akalain na may makakaparehas ako na opinion kung paano ko siya napanood. And yun. I'm so proud of myself, guys. And ayun. Sa tingin ko, kailangan na talaga ni Luns mag-guess ang isang Judge Jinan. De, joke lang. joke lang. Anyway, so yun lang. Natapos natin yung 4 na battles sa quarterfinals ng 1 of 7. So, nag-check ako sa pulo kung andun na yung quarters. 2 pa lang. So, hintayin natin kung kailan niya ma-upload yun. Pero sa ngayon, baka balik muna tayo sa right of way. May 2 battle tayo na hindi pa napapanood, or balik tayo ng bargain. Uploaded na ba yung mga battle sa bargain? Hindi ko rin alam So i-check ko na lang. So yun, kita-kits tayo kahit saan man. Flip top, pulo, motus, bargain, bahala na. Okay, kita-kits tayo doon mga kumag. Peace out.